Patawad ka, mahalan. Nagsinungaling ako sa inyo. Baka't baboy lang po pinapaanak ko. Hindi po tao, kamahalan. Hindi ko pumayag tulungan ang mahal na Reyna. Naiintindihan mo ba kung anong mangyayari kapag nalaman ng mga taong kambal ang anak ko? Opo, kamahalan. Kaya lang. Anong gusto mo? Mapatay ang anak ko? At malagay sa panganib ang Reyna? Kung ganun kumilos ka na, tulungan mo siya! Kailangan nating balaan ng lahat tungkol sa kambal na anak ng hari. Tama, dapat lang. Ipunin niyo sa harap ng templo ang mga warang na naghahanda sa gagawing pagdiriwang. Masusunod. Upang maitago sa lahat ang katotohanan, maaaring tangkain ng hari na ilihim ang pagsilang ng isa sa kambal. Paligiran niyo ang buong templo upang walang makapasok at makalabas. Oo. Tiyak na may pagbibilinan para ilihim ang isa sa dalawang bata. Kaya dapat, mabantayan ng mga taong malapit sa hari. Lalo na, si Muno. Solbon, maaari bang ikaw ang magbantay sa punong general? Gagawin ko kagad ang utos mo sa akin. Ministro Sejong, pangunahan mo ang pagpapakilos sa mga warang. Masusunod. Punong babaylan, bantayan mo ang nangyayari sa loob ng templo. Opo. Ako, ate. Ano naman ang pagagawa mo sa akin? Bumalik ka ngayon sa silid mo at maghanda. Ha? Hindi ba natin babatiin ang hari sa kanyang mga bagong anak? Eh... Tama! Yun ang nararapat nating gawin. Magpakatag ka, mahal kong Reyna. Sawa, ano lagay niya? Kaya niyo po, kamahalan. Subalit sa sandaling maging 8 ang 7 bituin may palangkas ng araro. Lilitaw ang taong makapagpapabagsak sa kanya. Ang ika-6 na bituin. Nagliliwanag. Maaari kayo. Isinila kayo ng anak ng hari. Mahal kong Reyna, kailangan mo magpakatatag. Malapit na pong lumabas.
Hahanapin ko si Muno kasama ang ilan nating kawal. Madali ka. Pauunahan ko ang warang. Papunta sa lugar ng pagdiriwang. Tama. Huwag mo munang ipaalam sa warang tungkol sa kambal. Kung hindi, magkaagulo lang. Akong bahala. Hanapin mo na si Muno. Oo. Salamat, mahal kong Reyna. Kamahalan, ito na po. Ito ng bagong prinsesa. Ang palaraw niya. Pangangalagaan ka. Patawad, anak. Sana, huwag mong isipin tinalikuran ka namin. Sa halip isipin mong iniligtas ka ng iyong ama't ina. Kamahalan, balak mo bang... Pero hindi. Hindi maaari. Hindi ako pabayaan. Hindi, Maya. Hindi ko hahayaang mawala kang muli sa piling ko. Kamahalan. Inaasahan kita. Dalhin mo ang anak ko. Tumakas kayo't lumayo sa palasyo ngayon din. Kamahalan! Hanapin niyo ang punong meso sa paligid at iharap niyo sa akin. Maliwanag! May namataan po kami isang lalaki. Kamukha ng punong mestro at papunta sa templo. Kamahalan! Ano po? Si Shawa lang ako, hindi ba? Tatanga-tanga ako. Tsaka duwag ako. Gulugulong utak ko. Tsaka palagi ako nadadapa, hindi ba? Kaya bakit niyo sa akin ibibigay ang anak niyo? Sa iba na lang, kamahalan. Hindi ko po kaya yon. Isa lang po akong hangal. Alam niyo naman yun, hindi ba? Wala nang iba pa. Ikaw lang. Ikaw lang, Sowa. Hindi ko kagustuhang paalisin ka. Sowa, nung mauli na ako, ikaw lang ang karamay ko't lubos na pinagkakatiwalaan. Kamahalan! Sowa, parang awa mo na. Mahalagaan mong anak mo. Nakikiusap ko. Iligtas mo siya. Tumigil ka! Si Muno yon, hindi ba? Oo nga. Si Muno nga. Mukhang sa templo ang punta niya. Hindi kaya... Iniisip ko tuloy ngayon kung nakarating na kay Muno ang balita. Doon sa templo ang punta niya. Yun ang binabaybay ni Muno kanina. Hindi pa alam ng mga warang tungkol sa kambal na anak ng hari. Bahala ka na sa kanila. Sige, habulin mo agad si Muno. Madali ka. Bilis na! Bilisan niyo! Kung ganon, si Muno pala. Si Muno ang magtatangkang itago ang bata.
Paligiran niyo ang buong palasyo, Miseng. Tiyakin niyong kahit maliit na daga hindi makakalabas ng palasyo. Oo, Ate Miss.